Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Atong ang bigong matagpuan sa kanya umanong beach house sa Zambales. Online booking scam ibinabala ng otoridad ngayong nalalapit na Panagbanga Festival sa Baguio City. Mas malamig na panahon asahan raw sa mga susunod na araw dahil sa peak ng amihan. At ang alagang aso na minukbang ang lechon belly na nasa mesa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, naitatala ngayon ang pagbaba ng temperatura sa Pangasinan dahil sa paglakas ng hanging amihan ayon sa Pag-asa. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng pagbaba ng temperatura ang panawagan ng Department of Health sa publiko na palakasin ang resistensya para makaiwas sa mga sakit na karaniwang nakukuha tuwing malamig ang panahon. Asahan ng mas malamig na temperatura simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na linggo dahil sa paglakas ng hanging amihan ayon sa Pag-asa. Magdadala ng malamig na simoy ng hangin sa Luzon ang malakas na bugso ng amihan. Sa Pangasinan, posibleng bumagsak sa 20 degrees Celsius o mas mababa pa ang forecast na minimum temperature at posibleng tumagal hanggang Pebrero. Meron pa yung ilang araw pa hanggang sa second week ng February para bakon natin ng pagbaba ng temperatura natin. Dahil sa malamig na temperatura, maingat ang ilang dagopenyo para makaiwas sa mga sakit na karaniwang itatala sa ganitong panahon. Gaya ni Jennifer, minsan daw ay hindi na sila gumagamit ng electric fan sa gabi. Magsusuot ng jacket, saka pajama. Oo. Yun lang. Opo. Kasi malamig. Hindi ka makatulog kasi pag malamig eh. Sa Baguio City, pinaghahandaan na ang peak ng malamig na panahon na karaniwang itatala sa huling linggo ng January o unang linggo ng February. Pinag-iingat ng Health Authority ang publiko sa iba't ibang uri ng sakit gaya ng super flu, lalo pat 18 nang naitalang super flu case sa syudad simula October hanggang November 2025. At dahil sa malamig na panahon, posibleng madagdagan pa ang kaso ng super flu sa syudad. Let's not put our guards down kasi papunta pa lang tayo sa malamig na panahon. Supposed to be bababa na tayo ng January, but because of this subclade K, we're looking at a higher extension of our flu season by February. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot pa sa single digit ang minimum temperature sa Baguio City sa unang 2 buwan ng taon. Patuloy ang panawagan ng Health Authority na alagaan ang katawan at palakasin ang resistensya para makaiwas sa mga flu-like illnesses ngayong malamig ang panahon. Chris, sa monitoring ng Pag-asa, karaniwang itatala ang 22 hanggang 24 degrees Celsius na minimum temperature sa lungsod ng Dagupan. Karaniwan, Chris, na nitatala ang malamig na temperatura sa madaling araw. Samantala, Chris, update naman tayo sa Bagyong Ada. Mga kapuso, wala na hong direktang epekto ang Bagyong Ada na patuloy na lumalayo sa kalupaan. Base ho sa datos ng Metro Weather, posible ang hanggang katamtamang ulan sa mga probinsya ng Apayao, Benguet, Isabela at maging sa probinsya ng Quirino. May chance rin ng pagulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bigo pa ring mahanap ang negosyanteng si Atong Ang nang halugugin ng mga otoridad ang umano'y beach house niya sa Zambales. Nakatutok CJ Turida. Bitbit ang arrest warrant para kay Atong Ang mula sa Santa Cruz RTC. Tinungo ng NBI NCR at NBI Olongapo ang umano'y beach house ni Ang sa Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Hinarap sila ng caretaker at pinapasok ang 5 operatiba base sa pakikipag-ugnayan ng caretaker sa telepono sa kanilang abogado. Pero matapos ang mahigit 20 minutong paghalughog, pagpapabukas sa mga nakalak na kwarto at mga cabinet at pagpasok sa mga comfort room, tanging mga construction worker lang ang inabutan at wala ang hinahanap na si Ang.
Sabi rin ng mga opisyal ng barangay na tumulong sa paghahanap, Wala po kami nakita ng atong ang po na sinasabi po. Ayon sa mga caretaker din, kasi matagal na rin po tayong punong barangay or kapitan dito sa barangay, ay pag-aari po ni boss atong ang. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Since naging kapitan po ako, wala rin anila silang napansing naglalabas-masok sa property nitong mga nagdaang araw. actually labas-pasok kami dito dahil nga po laging tinatamaan ng bagyo po ito. Wala naman po kaming kahinahilalang nakikitang bukod sa paggagawa lang ng construction. Dahil bigong matagpuan si Ang, ipinareceive na lang sa punong barangay at caretaker ng property ang arrest warrant na para sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sir, gusto lang namin matanong, ito ba yung pagmamayari atong ang? O ano po? Sige po, sir, salamat po. CJ Torida, One North, Central Luzon. Apat na panabong na manok ang ninakaw sa Bangaldan, Pangasinan. Sa pool sa CCTV, ang dalawang sospek na bit-bit ang mga ninakaw. Naka-alerto Sandy Salvacio. Wala nang laman ng 4 na tipi sa bakuran ni Joel sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan nang datnan niya umaga kahapon. Nawawala ang mga panabong na manok na alaga ni Joel. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki na nakatambay sa labas ng bakuran ni na Joel. Sakay ng motorsiklo ang dalawa. Ilang saglit pa, bumaba sa motorsiklo ang driver at may pinuntahan pero bumalik din. Lumipas pa ang ilang minuto, nagpunta ulit siya sa katabing bahay. Ito na ang bahay ni na Joel. At paglabas, tila may dala-dala na ang lalaki. Ito na pala ang 4 na manok ni Joel. Muling sumakay sa motorsiklo saka umalis. Kasi kilala yung kilos ng tao dito, kaya tinatimingan lang siguro kung anong oras aalis yung tao. Iniwan pa sa tabi ng tipi ang tali ng ninakaw na manok. Pinili yung kinuha nila kasi yung hindi maganda, hindi kinuha eh. Tapos nung una, dito ang punteriya nila, hindi magandang manok to, kaya lumipat sila dito sa harap. Nagkakahalaga raw ng mahigit 20,000 pesos ang mga ninakaw na manok. Ito na raw ang ikatlong pagkakataon na manakawan ng mga panabong na manok si Joel. Nakita pa namin sa CCTV na dumaan yung may-ari ng manok. Hindi naman niya alam na magnanakaw na pala yung dalawang nakamotor. Dati dito sa amin, 4 din kinuha. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may mga nauna ng kaso ng pagnanakaw ng mga alagang hayop sa kanilang lugar. Pero wala pang nahuhuling sospek. Nagsampa na ng reklamo sa pulisya si Joel. Pinapa-verify na rin ang walang plakang motorsiklo na ginamit ng mga kawatan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Walk-through inspection isinagawa para matiyak ang seguridad sa Panagbanga Festival 2026. Nagbabalik sa report si Sandy Salvacio. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa nalalapit na 30th Panagbanga Festival, maagang nagsagawa ng walk-through inspection ang Baguio City Police Office at PNP CAR, katuwang ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Nagsimula ang inspeksyon sa PNR hanggang Lower Session Road, kung saan masusing sinuri ang mga kalsadang dadaanan ng parada at mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao. Kasama rin sa inspeksyon ang Baguio City Fire Station, City Engineering Office at CDRRMO. Layunin din ng inspeksyon na matukoy ang mga posibleng panganib, maayos ang daloy ng trapiko at tiyakin ang mabilis na responde sa anumang emergency cases sa panahon ng selebrasyon. Itong BCPO personnel lang, mga magde-deploy kami ng more than 1,000. Siyempre, madadagdagan yun ng mga ibang mga force multipliers, mga ibang unit. Samantala, nagpaalala ang Tourist Police Unit kaugnay sa dumaraming kaso ng accommodation scam na madalas mangyari online. Ginagamit umano ng mga scammer ang pekeng online listing ng mga hotel, transient houses at iba pang matutuluyan upang makapanloko. Kadalasang inaalok ang mga biktima ng mga presyong too good to be true at hinihinga ng down payment o malaking halaga ng bayad para makumpirma ang reservation. Beware of yung accommodation scam. Mag-visit na lang po sila sa www.visita.baguio.com para doon nila makikita yung mga legitimate na mga accommodation. Iminumungkahi rin ng BCPO na iwasang magbayad online sa mga kahina-hinalang transaksyon at personal na makipag-ugnayan sa lugar na tutuluyan. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ubos sa loob lamang ng 15 minuto ang higanteng pansit kabagan na inihanda bilang bahagi ng selebrasyon ng Bambanti Festival sa Isabela kahapon. Ang higanteng pansit ay may sukat na 12 talampakan na nakalagay sa tila bilaong malaking bilog na lamesa.
Pagpapahalaga raw ito sa umuunlad na industriya ng pansit, hindi lamang sa Kabagan, kundi sa buong Isabela. Ang pansit Kabagan ay simbolo ng kultura at pamana ng mga taga-Kabagan. Tumulong ang mga taga-Nayon at mga may-ari ng restaurant sa paghahanda ng 100 kilos ng niki, 50 kilos na baboy at isda, 200 pirasong itlog ng pugo at manok, mga lechong kawali at mga pinaputok na balat ng baboy, hipon, tuna, squid strips at mga gulay at iba pang sangkap. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ang isang SUV sa Sarat, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Patay ang rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ng SUV sa kahabaan ng barangay Parang, Sarat, Ilocos Norte. Sa kuha ng CCTV na hawak ng Sarat Police, makikita na napunta ang rider sa linya ng SUV. Tumilapon ang rider at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng biktima na mangyari ang aksidente. In our investigation, itong nakamotorsiklo is inagaw niya yung linya ng SUV at doon sila nagsalpukan sa mismong line ng SUV. Sumukot sa pulisya ang driver ng SUV. Wala pa siyang pahayag. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Aksidenteng sumalpok sa puno ang isang trailer truck habang binabagtas ang National Highway na bahagi ng Sitio Kakaldingan, Barangay Lungog, Narvacan, Ilocos Sur, mag-aalas 8 kaninang umaga. Kargado ng semento ang truck at nang marating ang pakurbang bahagi ng kalsada, biglang nawalan ng kontrol sa manibela ang driver at diretsong sumalpok sa puno. Swerteng hindi nasaktan ang 44 anyos na driver na tubong Bukay Abra. Wala pa siyang pahayag. Wasak ang harapang bahagi ng truck dahil sa tindi ng pagkakasalpok nito sa puno. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga nambabato sa mga kabahayan sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, sumuko na. Narito ang report. Nabulabog ang ilang residente sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan matapos mambato ng mga bote ang isang grupo ng kabataan alas 10 ng gabi kagabi. Sa CCTV ng barangay, makikita ang paghagis ng bote ng isang nakasakay sa tricycle sa isang bahay roon. Sa kuha pa ng isang CCTV camera, nakuha pang takpan ng mga kabataan ang plaka ng ginamit na tricycle bago nambato sa mga bahay. Tinakpan nila yung plaka, may naka-prepare na tela. Binabalang nila, kaya planado yun. Sa labas ng bahay nila JB, makikita pa ang bubog ng itinapong bote. Bote naman ng alak ang itinapon sa bakuran ng kapitbahay nito. Sabi ng punong barangay, 3 bahay ang tila na pagtripang batuhin ng grupo. Sa loob po kami ng bahay, bigla pong may narinig na lang po kami na nabasa na bote. Paglabas namin, hindi naman na po namin naabutan yung kasi mabilis eh. Dire-diretso po sila. Pumunta rin kami ng Anulid, sabi nila galing sila ng bypass. Ang Sampab yun, nakapunta pa kami. Talagang nilibot ko sila hanggang Banawang, kami, baka may mga nakapark. Kaninang umaga, kusang sumuko ang 3 sa mga kabataang nahagip sa CCTV kasama ang isa nilang kaibigan. Mga edad 13 hanggang 15 ang mga ito na pawang residente ng Barangay Gilig, Mangaldan. Ayon sa kanila, wala raw silang intensyon na mambato ng mga bahay sa lugar. Gusto lang daw sana nilang gantihan ang grupong nanapak sa kanilang kaibigan na residente raw sa Barangay Malabago. Ipinatawag muna ng pulisya at barangay council ang kanilang mga magulang bago isang guni sa Women's and Children's Desk ng Mangaldan Police. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Samantala, home service registration isinasagawa ng COMELEC sa Dagupan City upang mairehistro ang mga bedridden o may sakit. Ang detalye sa report.
Walang anumang karamdaman o kapansanan ang makahahadlang sa karapatang makaboto. Ito ang tiniyak ng COMELEC Dagupan sa ipinapatupad nilang home service registration. Layo nitong mairehistro ang mga PWD at maging ang mga bedridden at stroke patient na walang kakayahang makapunta sa tanggapan ng COMELEC at maging sa mga off-site registration para makapagparehistro. So kami po mismo ang nagtutungo sa tahanan ng mga eligible na registrants upang sa gayon mabigyan pa rin sila ng pagkakataon na makalahok sa darating na eleksyon. Bago pa isagawa ang home service registration, ay nag-abiso na ang COMELEC sa mga opisyal ng barangay at sa mga residente na mayroong kakilala o kaanak na PWD, bedridden o stroke patient. Sunod dito ang scheduling for home service registration. Simula noong October 2025, 6 na PWD, bedridden at stroke patient nang nakapagparehistro sa pamamagitan ng programa. Malaking tulong yun, ma'am. Siyempre, ma'am, kung hindi na kaya, kung pwede nga lang, pupuntahan sila doon. As of December 2025, aabot na sa 146,514 ang registered voters sa Dagupan City. Hindi pa kasama sa datos ang halos 1,000 new registrants simula October hanggang December 2025. Magtatagal ang continuing registration hanggang May 18, 2026. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Magkakaroon ng traffic rerouting sa mga kalsada ng Malasiki, Pangasinan upang bigyang daan ang Pagay Festival Parade at street dancing competition na bahagi ng kapistahan ng bayan. Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi bukas, ang mga truck at bus ay pwedeng dumaan sa Bayambang, Basista, San Carlos City, Bulingit, Calasiao Road. Ang mga light vehicle naman na manggagaling sa Bayambang papuntang Calasiao o Dagupan City ay pwedeng dumaan sa Pulong Norte, Viado, Banawang, Recto Street, Barang, Ikan, Sitio Ampungan, Bugtong Road at vice versa. Samantalang ang mga sasakyan na magagaling naman sa Bayambang papuntang San Carlos City ay pwedeng dumaan sa Hoves Street, Alacan Gilig, PNR Site at Rizal Street and vice versa. Maglalagay naman ng mga traffic rerouting signages at magtatalaga ang mga magmamando sa trapiko. Maaga nagpaalala ang pulisya na mag-ingat sa mga masasamang loob na posibleng samantalahin ang selebrasyon upang magnakaw. Mag-ingat dahil nga yan yung panahon na pwedeng may mga pupunta na mananamantala. Yung mga mandurukot o kriminal ay maaaring pagsamantalahan nila yung mga okasyon na yan. Ibinalig sa kagubatan ng Kasiguran Aurora ang isang Northern Luzon giant cloud rat na mas kilala bilang buot o kurimaong. Sa ulat ng Kasiguran Municipal Environment and Natural Resources Office, natagpuan ito sa isang mag-anak na agad ipinasakamay sa kanila. Sa tulong ng mga kawani ng DENR, pinakawalan sa natural habitat matapos matiyak na ito'y ligtas at malusog. Ayon sa mga otoridad, ang natagpuang giant cloud rat ay patunay kung gaano kayaman ang kalikasan ng Aurora, kaya't marapat lamang daw na alagaan ang kagubatan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasunog ang isang establisimento sa Alcala, Pangasinan. Tutukan sa report. Nagkagulo ang mga residente sa Barangay San Pedro, Alcala, Pangasinan matapos masunog ang isang business establishment umaga noong Lunes. Ang nasunog na establishmento, bentahan daw ng mga agricultural supply at equipment. Ayon sa Alcala Fire Station, dakong alas 11:30 ng umaga nang sumiklab ang sunog na agad namang itinawag sa mga otoridad. Wala raw umanong tao sa gusali noong mangyari ang sunog. Mabilis din na kumalat ang apoy. Tumagal ng 30 minuto ang sunog. As of now po kasi ma'am, under investigation po pa po siya regarding the cause
small amount of damage lang naman po yung na-involve sa kanya, mga parang konting stacks lang po ng mga sako. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng isang bundok sa barangay Janet di Pakulao, Aurora. Sa videong ito nakuha ng isang netizen, makikita ang paglagablab ng apoy sa lugar. Ayon sa pulisya, tumagal lamang ng hanggang 15 minuto ang sunog. Pagmamay-ari rin ng pribadong individual ang nasunog na bahagi ng bundok na bunsod umano ng pagkakaingin sa lugar. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 17 anyos na lalaki na mahilig umanong uminom ng soft drinks at energy drink nasawi sa kidney failure. Narito ang report. Ilang buwan na lang sana, gagraduate na sana ng senior high school ang 17 anyos na si Gerand, residente ng barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan. Pero nitong January 10, natuldukan ang kanyang pangarap na makapagtapos ng senior high at ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Bigla raw inatake ng seizure si Gerand, kaya dinala sa ospital. Sabi niya masakit yung dibdib. Tapos bumangon siya, kumuha ng tubig, uminom. Tapos hindi pa siya nakahiga. Ayun, nagsisisor na siya, ma'am. Ilang araw na naging kritikal ang lagay ni Gerard sa ospital. Hanggang sa nitong Martes, tuluyan na siyang namaalam. Makulit. Malamig. Hindi ko kasi matanggap, ma'am. Gusto kong mabuhay siya, kaso lang nung araw na yun na kailangan niya ng dugo, wala. Base sa death certificate, multiple organ dysfunction dahil sa chronic disease ang ikinamatay ni Gerand. Sakit na maaari raw makuha sa sobrang pagkain o pag-inom ng mga matatamis, matataba at maaalat. Kapag ang isang tao ay palagi ang umiinom ng isang inumin na mataas ang sugar content, mas prone po na magkaroon siya ng diabetes at kalaunan magkaroon po ng chronic kidney disease. Aminado naman ang ina ni Gerand na mahilig uminom ng soft drinks at energy drink ang kanyang anak. Paalala ng Health Authority, piliin ang healthy diet at umiwas sa 3M o yung mga maaalat, matatamis at matatabang pagkain. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Malapit na magsimula ang All-Original Pinoy Singing Competition. Open na ang auditions para sa The Clash Teens 2026 para sa mga batang Pinoy na 14 to 19 years old. Ipamalas na ang inyong talento sa pagkanta. Mag-send lang ng inyong audition video, isang Tagalog song at isang English song. Pwedeng a cappella, -1 o live instrument at dapat walang vocal effects. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng The Clash. Modus na ginagamit ang pangalan ng DECORP na nagbabahay-bahay raw para mag-inspeksyon, iniimbestigahan ng otoridad. Sundan sa report. Naglabas ng abiso at babala ang Dagupan Electric Corporation kaugnay sa isang modus kung saan ginagamit ang pangalan ng electric utility para magsagawa ng inspeksyon sa mga bahay-bahay. Paglilinaw ng DECORP, hindi sila kailanman nagbahay-bahay para mag-inspeksyon, maliban na lang kung new application for electricity connection, meter maintenance at distribution line maintenance. Peke ang ipinapakita ng ilang individual na notice for inspection document. Patunay rito na hindi tugma ang pirma ng former COO at legal officer ng DECORP. Nag-i-inspect lang yung mga tao namin during application period. And then yung mga susunod na ng mga activity after the connection, yun na yung meter reading. Pero hindi naman pumapasok sa bahay. Panawagan ng DECORP sa mga electric consumer, huwag papasukin sa kanilang bahay ang mga individual na may ganitong modus. Mainam daw na hanapan ng ID at kunin ang pangalan ng mga individual. Iniimbestigahan na ng otoridad kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng ganitong uri ng panlilinlang. Huwag silang maniniwala agad sa ganon. Lalo na pag dumating sa bahay nila na wala sa oras. Samantala, bukod sa bawas singil sa electric bill ngayong January, posibleng magtuloy-tuloy ito hanggang sa susunod na buwan dahil sa mababang demand ngayong malamig na panahon. Nakatipid kami. Yung ibang tipid pupunta sa ibang babayarin ng tubig, ganun. Nitong January lang, 40 centavos kada kilowatt hour ang bawas singil sa average selling rate ng DECORP. Katumbas ito ng 40 pesos sa kada 100 kilowatt hour na konsumo sa isang buwan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. OPM singer Naj Sablan ibinahagi ang kwento sa likod ng kantang Luntian. Silipin sa report ni Jewel Fernandez.
Sa pagdaan ng mga kalamidad sa bansa, katuwang sa pagbangon ng bawat Pilipino ang GMA Kapuso Foundation. Isang extended play ang nirelease ng GMA Music at GMA KF na pinamagatang Isang Bagong Kinabukasan. Ang 4-track EP na ito ay nakatuon sa pagsuporta sa humanitarian projects ng GMA KF sa bansa. Ang lead single na Luntian isinulat at kinanta ng OPM singer na si Nudge Zablan. Isa umanong anthem para sa kapuso ng kalikasan projects ng GMA KF. Luntian actually is inspired by my personal experience when I was in Benguet, helping out to open a school from GMA Kapuso Foundation. While we were on our way to Benguet, ayun po, nakita ko po kung gaano ka-potentially na posibleng maging mayaman ang Pilipinas through our natural resources. Isa sa naging inspirasyon ni Nudge sa kantang Luntian ang buhay ng mga magsasaka sa Benguet. All that we have to do is take care of it and do something, especially the people na nakatira po doon sa mga lugar na yon, yung mga farmers po natin, mabigyan lang po ng tamang edukasyon, tamang teknolohiya at tamang pagtuturo kung paano maalagaan ang ating kalikasan. Tingin ko po talagang magiging maganda, mas maganda ang ating bayan. Maaari nang mapakinggan ang Luntian sa lahat ng music streaming platforms. Sa bawat pag-download at stream ng kanta sa extended play na Isang Bagong Kinabukasan ay makatutulong sa outreach programs ng GMA Kapuso Foundation. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Alagang aso, minukbang ang lechon belly na nasa mesa. Tunghayan sa report. Yung akala nilang nagtatago sa kwarto dahil takot sa paputok, minumukbang na pala ang handang lechon belly. Yan ang nabuking ng isang fur mom nang i-check niya ang kuha ng kanilang CCTV nang mapansin nilang ubos na ang lechon belly na tira nila noong bagong taon. Kwento niya, 7 lahat ang alaga nilang aso at nagtatago sila sa kwarto dahil sa takot sa mga paputok. Pero nag-take advantage na pala si Choki habang nagtatago pa ang mga kasama niyang aso. Paglilinaw ng amo ni Choki, hindi nila ginugutom ang kanilang mga alaga. Hindi rin daw nila sinaktan si Choki kahit inubusan sila ng lechon belly. Samantala, kinagiliwan din online ang tila pagtakas naman ng isang chow-chow mula sa kanilang bahay. Ang kwento ng kanyang fur mom, dahil sa sobrang abala ng mga tao sa kanilang bahay, naiwanang nakabukas ang pinto. At nang hinanap nila ito, nakita nila ang alaga na nag-aabang sa harap ng maling bahay na may kaparehong itsura ng gate. Ligtas naman nakauwi ang alaga. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.